Sabi ng Panginoon sa Genesis chapter 12, kung titingnan mo sabi doon, kung may Bible po kayong sa salita ng Panginoon sa Genesis chapter 12, Genesis chapter 12, verse 1. Now the Lord had said to Abram, get out of the country of your country, from your family, and from your father's house. Ito yung sa ulo nga. To a land that I will show you. I will make you a great nation. I will bless you and make your name great. Kung titingnan po natin, great talaga ang name ng Israel. Kung titingnan nga natin, as of now, kung magkaroon man ng problema sa China, walang pakialam ang mundo. Kung magka-problema sa Korea, walang pakialam ang mundo. Pero pag magka-problema ang Israel, problema ng buong mundo. Hello? Bakit? Kasi pangako ho ng Panginoon to kay Abraham your name will be great. Sabi dito kahit ano pa ang gawin ng demonyo para sirain at lipulin ang mga Hudyo, pero ang pangako ng Panginoon sa kay Abraham ay nanatili, and it is forever. Hindi pwedeng mahadlangan. At pagkibilang po natin, and make your name great, and you shall be a blessing. Kayo ay magiging pagpapala sa ibang bansa. And I will bless those who will bless you, and I will curse him who curses you. And in you, all the families of the earth shall be blessed. At sabihin mo sa iyong kapatid, ikaw yon. Hallelujah. Ikaw ay napagpala, kasama ka doon. Palakpakan ho natin si Lord. Hallelujah. You know, you are the fulfillment of this prophecy, of this word of God to Abraham. Imagine, kailan nangyari yun? Ngayon lang yun nangyari. Hindi yan nangyari noong unang panahon. Ang word ng Panginoon, ito'y nangyari sa kapanahunan natin, that all the nations will be blessed because of them. And we Filipinos have been blessed by the Lord. May pinapadala tayo sa Pilipinas na dolyares. It's because of them. Hello? Hello? At dapat magpasalamat tayo kay Lord doon. Alam mo, abang ako nagmumuni-muni ho within this week, sabi ko, Lord, thank you. Ang laki ng papapasalamat ko kay Lord. Kasi, kung tingin mo, ikaw yung hinugot ng Diyos sa Pilipinas para magampanan mo yung plano ng Diyos dito sa Israel. Yes, amen. And all the world now is facing, and they are looking sa Israel. Imagine that. And you are here. Yes. Hello. Hello. And you are here. Imagine, buong mundo, inaasahan ka dahil nandito ka. Yes, hallelujah. Praise. Imagine mo yun. Eh sabi nga nung isang kaibigan ko sa Pilipinas, isang member doon sa Pilipinas, sabi niya, alam mo, sabi niya, nakikita natin ng buong mundo sa buong mundo ngayon ng mga Kristiyano, sila po ay tumitingin sa Israel ngayon. All of them desire to come over here in Israel. Lahat po, kahit puti, itim, pula, green, ano bang kulay? Yellow, ang kulay mo, you know, gusto nilang pumunta ng Israel. Para lang po makatungtong ng Israel. At tayo po'y mapalad. Dahil nakatungtong na tayo. Amen! Hallelujah! We have to, pasalamat tayo kay Lord. Hallelujah! Sabihin mo sa iyong sarili, salamat! Salamat! Lord, thank you! Salamat. Yung hindi lang salamat, palabas lang, pero salamat na nilalasa mo at hinain mo yung litsong baboy. Uy! Pagkainin mo yun, sarap. Sino nagluto nito? Yung ganon. Yung ma-feel mo at maramdaman mo na talagang ikaw ay pinili ng Panginoon at narito. Lord, thank you. Thank you. Thank you. Thank you. And even, I do believe, ikaw na sa lugar ninyo, na alam yung tag-Israel ka, mas interested sila dahil lang sa Israel ka. Yes. Hello?
especially sa mga pangyayari ngayon, nangyayari ngayon, talaga sa Israel ka, di ba magulo dyan? Hindi ba ganito yan? Pero napaka-safe, no? Napaka-safe ka. Hindi mo ba napapansin, this day, ito yung araw ng butuhan sa United Nations. Kung iisipin mo, nagkakagulo-gulong mundo, ang dahil lang dito sa lugar na to. No? At tinitingnan ko nga, Lord, kung galit na galit yung mga Arab, bigla na lang mayroong missile ba? Ganon. Let you protection. Parang pakiramdam ko, mas safe ako sa Israel. Ewan ko, parang kahit ang udyat ng gulo sa Israel, parang mas safe ako sa Israel kaysa sa Pilipinas. I have peace inside of me. I feel something different. Pag may mission pa lang Panginoon sa iyo, na iba ang iyo nararamdaman. May kapayapaan ka, kahit may threat yung bansang ito. Pero, Lord, nandito tumitingala ako kayo. Kanina nga habang nasa labas ako, bakit biglang mayroong ulap? Biglang may ulap ba na nagpaikot? Nakita mo kanina, na umulan kanina? Kasi ang mundo, ang mundo ay medyo magulo tungkol of this nation. Nung pumunta kami ni Ima sa labas, sa garden, pinigala ko, sabi ko, I remember yung pillar of clouds by day, na nagkakaroon ng init man dumadaan sa desierto. Pero pinalamig ng Panginoon, pinalamig ng Panginoon, yung nagkaroon ng pillar of clouds. Tapos yun yung day na mainit ba? Kung sa atin ba, mainit ang mundo. Pero pinapasita nga, Lord, this is yung pag tinitingala ako, tinitingin ko, Lord, this is your shadow. That this land cannot be touched by anybody, by any nation. Yun yung tinitingnan ko, din umakit ako, tapos biglang umulan. Diba? Yun yung biglang umulan. Pero ito yung araw na gumano nang nangyari, no? Ang point ko dito is, talaga pong ang protection ng Panginoon ay nasa nasyong ito. Ano man ang gagawin ng nasyon, and later on, makikita mo natin yun sa ating lesson ngayong gabi. Okay. And sabi ko nga kanito, I will bring them back, Jewish people. They were being scattered abroad. It's because, kung sabi sa Biblia, kasi ito yung blessing sana kay Abraham. Pero, sabi ko nga, kung sa atin pa, ang kaligtasan is past, present, future. Past, tayo ay iniligtas ng Panginoon 2,000 years ago sa krus ng Kalbaryo. Ang present, kasalukuyan, in-accept natin si Jesus Christ as our Lord and Savior. And future, we will work out for our own salvation with fear and trembling. Pag tayo nag-accept and then we will not continue serving the Lord, it means mayroong problema pa rin ang kaligtasan natin. Okay. Pero ito na ibahutong sa Israel. As Israel po, pag sinabi niya, this is a forever covenant with Abraham. Hello? May mga consequences of sin. Ito yung sinasabing consequences ng kasalanan nila. Pero yung pangako ng Panginoon kay Abraham ay nagpapatuloy ito sa ilang mang henerasyon. Ilang descendants man meron sila, pero ipo'y pagpapatuloy hanggang eternity. Hanggang dumating mo ang panahon na si Mesias ay bababa. And then, King David ay kasama kong mag-reign, kung tuting mo sa Jeremiah, meron additional truth pa yon. Pero, ang point ko dito is, they will be scattered abroad because of this disobedience. Nakon?